Ang pamilya nga ni Reden ang dahilan kung bakit nawala ang kamay ko. Pero madam, hindi pa rin siya completely nag-a-appear. So, ibig sabihin, kulang pa yung ginawa niyo sa pamilya kaharian. Kailangan ko ang kopya ni Reden. Paano yan? Di tis-tis muna kayo dito sa barong-barong. Alam mo, nasa Diyos ang awa. Nasa tao ang gawa. Winarningan ka na ni madam na huwag ka nang papalpak. Pero hinayaan mo makatakas si Lucit, ang tatay niya. Mo, hindi na natin makakasama ang pamilya natin. Napabuo na yung daan palabas dito. Hindi ko hahayaang magbuwis ka ng buhay para lang makalabas tayo sa lugar na to. Gusto ko kasi na mag-asawa na ulit si Mama eh. Gusto ko lang maging masaya yung pamilya namin. Sige pa mag-alala. Kakausapin ko si Coco. Sinabing huwag kang makikialam, di ba? Uy! Nandiyan na ba? Ba't ka nangagagat? Aso ka ba? Sakit eh. Ano nangyari? Ano nangyari? Parang kang asong ululo. Ba't mo kinagat si Dane? O, di ba binibili namin sa'yo ng tatay mo lagi na huwag ka makikipag-away? Nay, si Day naman po kasi yung nagsimula. Kahit na anak, dapat hindi mo na pinatulan. Alam mo, Nay, alam ko po kung bakit po nakipag-away si Kuya Benji. Alam ko na po. Ano yan, ate? Eh di, dahil kay Ate Lucy, tama po ba ako, Kuya Benji? Ano, anak? Totoo ba yung sinasabi ng mga kapatid mo? Sabi ko na nga ba eh. Pare! 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 Makasino ka naman rin, si Pare. Ano nangyari? Ako naman isipin mo, ba't nako? Pare! Reden! Oh! Ano nangyari sa'yo? Ha? Maupo ka nga. Naaksidente ko eh. Nahulog ako sa hagdan. Ha? Bakit ka nahulog? Eh, kasalanan ni Wendy. Ano? Si Wendy? Nasaan yung babaeng yon? Nasaan? Nasa may labas. Humanda sa akin yung babaeng yun. Malilintikan talaga siya sa akin. Makakalabas po tayo dito gamit nung pintong pinasukan namin ni Benji. Alam ko pa po kung nasan yun. Kailangan ng susi doon, di ba? Yung susi po ay hawak ng reyna sa palasyo. Inilagay mo sa peligro ang buhay mo. Maligtas lang ako, anak. Panahon naman para gampanan ko ang pagiging ama ko sa'yo. Babalik ako sa palasyo para makuha ko ang susi. Para makaalis tayo dito sa lugar na to. Ang tagal naman nila. Sabi nila, babalikan nila ako dito. Ano, Wendy? Hindi mo ba talaga lulubayan ang pamilya ko? Don't blame me, Dulce. Ang asawa mo ang lumalapit sa akin. Hindi pa ba sapat sa'yo ang paliwanag ni Reden? Hindi siya ang lalaki na kasama mo. Ibang tao na kasama mo, Wendy. Hindi mo ba naiintindihan yon, ha? Hindi kami ipagpapalit ng asawa ko sa'yo. Oh! Really?
Ikaw yata ang hindi nakakaintindi, Dulce. Reden and I spent so many nights together. I can tell you all the details. Better yet, may video yata ako sa cellphone ko. Wanna see? Alam mo, Wendy, ha? Nagtitimpi pa ako ng lagay na yan. Kapag hindi ka pa umalis sa harapan ko at hindi mo tigilan ng pamilya ko, hindi lang yan aabutin mo. Gusto mong kalbuhin kita, ha? Ano, ha? Hindi ka pa ba talaga aalis? Gusto mong iudgol ko yung pagmumukha mo sa kotse mo? This is not the end, Dulce. Ito na ang the end ng pag-aambisyon mo, Wendy. Hindi mapupunta sa'yo ang asawa ko dahil sa amin lang siya mga anak ko. Magiging akin si Reden. Ano ba problema mo, ha, Wendy? Bakit ba habol ka ng habol sa asawa ko? Dahil first love ko si Reden. And first love never dies. He will be mine. Tandaan mo yan! Tatanda ka at mamamatay ka na hindi mo makukuha ang gusto mo. Amin lang ang asawa ko. We'll see about that. Tumabi ka dyan. Tay, masakit po ba yung pagkahulog nyo? Nako, siyempre masakit. Pero mas masakit yung aabutin niyan sa nanay mo mamaya. Eh, ano po yun? Hindi, wala yun. Huwag kayo makinig dyan sa tito niyo. Tayo okay ka lang? Ayos lang. Kayo ni nanay. Pagbalik na lang ng nanay niyo, umalis muna kayo dahil mag-uusap kami. Sige. Halika na, tara. Masakit ba pa? Ay, batching ka rin ako, ha? Tay, masakit ba? Ay, halika na! Sige na. Ay, Mari. Salamat nga pala sa pagdala kay Reden sa ospital, ha? Wala yun. Ano, pare, batching na ako, ha? Sige, maiwan ko na kayo. Sige. Aksidente ang nangyari. Ngayon, kung hihingi ka ng tawad, huwag na lang ituloy, Reden. Salamat sa pag-intindi. Hindi pa ako tapos. Alam mo, huwag naman sana maulit itong nangyari. Pero kung sakali man, Reden, bilang asawa mo, sana kung may mangyayari sa'yong ganyan, ako muna yung una makaalam, hindi yung ibang tao. At lalong-lalo na hindi yung babaeng yun. Sige, Dulce, hindi na mauulit. Paano ka napunta dito? Yung pilay mo, bakit nawala? Anong pilay na pinagsasabi mo? Hindi mo na ako napilayan. Imposible. Na-aksidente kita. Tapos, dinala ka sa ospital para simentuhan niyang paa mo. Alam mo, malamang yun yung kamukha ko. Kamukha? Oh, di ba sinabi ko sa'yo, may kamukha ako? May impostor ako. Yun yung peking Reden. Ano naman ba to? Bakit pinapaalis mo ko? Saan ka pa nagsusuot? Dumi-dumi mo? Dahil hindi ako kasama mo kanina. Niloloko mo ba ako? Hindi, Wendy. Ikaw ang naloko ng impostor ko. Ano ba, Reden? Oo, Vanessa! Tulungan mo ako! Sabi mo lang na ayaw mo na sa akin, ah! Tsaka paano ka nakapag-change costume agad? Wendy, may impostor ako! Dalawa kayong Reden. Oo. Yung isa, ayaw sa'yo. At yung isa naman, patay na patay sa'yo. Reden! Tama lang yung ginawa mo sa Wendy na yun, no? Alin, kung ako'y nandun, baka imbis na sumakay yun sa kotse na, pinagapang ko yung sa semento. Ako ba, Mari?
Alam mo, naguguluhan pa rin ako dun sa nangyari. Alam niyo naman na hindi naman ako bayolenteng tao, pero iniisip ko, bakit ko ba nagawa kay Wendy yun? Dahil una sa lahat, ikaw ang asawa. Pangalawa, may mga ano kayong pinangangalagaan. Eh, natural lang naman sa ating mga babae yung ipagtanggol kung ano yung meron tayo eh. Mother instinct yung patakbo sa'yo, Dulce. Kahit nga mga hayop, meron yan eh. Pero nagbanta sa akin tiling si Wendy. Sabi niya hindi pa kami tapos. Eh, paano kung magbalik siya? Oh, edi pakinggan mo lang ulit yung puso mo. Dahil yan ang magtuturo sa'yo kung ano yung dapat mong gawin. Katulad ng nangyari kanina. Hindi na yan. Bigla na lang sumulpot yung peking Reden na yun. Tapos, tumira pa doon kay Papa. At kasama pa yung Dulce na yun. Nawala pa ako ng mana ngayon. Bakit hindi na lang natin hayaan sina Dulce? May pera naman ako. Pwede tayong lumayo. Mabuhay ng malayo sa gulo. Ganon. Alam mo, gusto ko yung naisip mo nga. Pero, bago natin gawin yan, gusto ko gumanti doon sa Reden na yun. Ikaw, ayaw ba gumanti doon sa Dulce na yun? Gustong gusto. Pero mas gusto kong mabuhay ng tahimik. Hayaan na lang natin sila, ganun. Alam mo, gusto ko talaga yung naisip mo eh. Mabuhay ng tahimik. Mapapalayo ka, madam. Hindi na ako mabubodyak. O sige, game. Go ako dyan. Alis na tayo. Ngayon na? Agad-agad? Oh, ayaw ba? Halika na. Perfect. I love it. Love it. Let's go. Let's go. Sige, kung mag-drive, ha? Teka lang. Alis na tayo! Hanggang kailan daw nakasimento yung paa mo? Sabi ng doktor, mga 2 hanggang 4 na linggo daw eh. Dulce, huwag kang mag-alala. Mga 2 linggo siguro kaya ko na to. Reden, hindi mo naman mapipilit agad na gumaling yung paa mo eh. May tamang panahon para sa pagaling niyan. Kung lumapit na lang kaya tayo sa papa mo, kapag ayos ka na sa kanya, Reden. Dulce. Reden, kasi malapit na yung pasukan ng mga bata. Wala pa sila mga gamit. Si Benji, wala pa siyang pumatrikula. Dulce, hindi mo makikipag-ayos ko yung papa dahil lang sa pera. Ako bahala doon sa mga bata. Gagawa ko ng paraan. Hindi lang naman kasi yun yung ibig ko sabihin eh. Reden, papa mo pa rin siya. Ano natin pag-usapan ito? Ito na lang, Reden. Kung sakali ba, magkagalit kayo ng isa sa mga anak mo, gusto mo bang nakikipagmatigasan siya sa'yo ng ganyan? Magpapasama ako ipuloy. Kakausapin ko ang papa. Ano na naman palusot mo? Na nasa Amerika si Papa? Ikaw naman, Reden, masyado mo akong pinangungunahan. Tama ka, nandito si Tito Duarte. Yun nga lang, kahit nandito siya, ayaw kanya makita at makausap. Teka. Parang ganyan-ganyan din yung sinabi mo kay parang Reden noon, ah. Okay, I admit, noon nagsinungaling ako. Pero this time, nagsasabi na ako ng totoo. Kahit ipalay detector niyo pa ako. Alam mo, Puloy, malis na tayo. Nandito lang naman ako dahil sa pakausap ni Dulce. Kaya, malis na tayo. Bye, Reden! Ingat ka, ha? Baka maaksidente ka uli. Sana. Oh, yan na ba yung pinakuha ko sa'yo? Yes, ate.
ito na yung file ng will na nakasave sa computer. Tito Duarte, pirmahan niyo na po yan. Okay. Tito? Ate, ang bilis man pumirma ni Tito Duarte. Ano bang ginawa mo sa kanya? Huwag ka na masyadong maraming tanong. Isa pa po. Ayan. At isa pa ito. Yes! Sa wakas, ipinamamana na sa akin ni Tito Duarte ang bahay na to at lahat ng ari-arian niya. Milyonaryo na tayo! Siyempre, ate, kasama ako dyan. Papa. 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 Nasaan na kaya yun? Hindi naman ako iiwanan basta-basta eh. Makakalabas po tayo dito gamit nung pintong pinasukan namin ni Benji. Alam ko pa po kung nasan yun. Kailangan ng susi doon, di ba? Yung susi po ay hawak ng reyna sa palasyo. Papa naman eh. Ayaw mo akong bumalik sa lumang bahay kasi baka may mangyari sa akin tapos ikaw ngayon ang gagawa. Paano kung may mangyari sa'yo? Paano kung mapahama ka? Sa wakas, nakakalabas na kami dito. May silbi ka rin pala kahit ginawa kitang ipis. Madam, ano po ba ni-report niya? Mayroon daw nagtatangkang nakawin ng susi dun sa trono ko. Aba, pahuli na yan. Hey, relax. Mayroon akong magandang plano para sa magnanakaw na yan. Okay? Okay. Di ba usapan natin, sisirain mo sila? Nasa akin ang kayamanan ni Tito Duarte. Sa totoo lang, hindi na nga kita kailangan eh. May expiration, ang gayuman binigay mo sa matanda. Oras na lumipas yun. Babawiin niya ang pera binigay niya sa'yo. Malapit na enrollment. Gusto ko sabay tayo mag-i-enroll ah.
Kausap namin ni Pulo yung boss namin. Sa isang linggo daw, mapaperm niya ako ng pera. Mo kaya lang, Reden, hanggang sa 1 linggo na lang yung enrollment ni Benji eh. Hindi ko talaga tumigil sa pag-aaral yung anak mo. Didispatchahin ko na yung matandang Duarte na yan para hindi niya na mabawi sa akin ang kayamanan niya. Alam ni Lucy yung pinto, so baka makalabas na siya. What's the problem? Di hulihin natin. You can run, but you cannot hide from me!